Isang aircraft mga kapatid na sinasabing mas mahusay pa sa 6th generation aircraft ang nabuo ng Amerika. Idinisenyo ito gamit ang mga pinaka-advanced na teknolohiya upang maging dominante sa himpapawid laban sa kahit anong uri ng mga aircraft. Mayroon itong bilis na umaabot ng 2 milya bawat segundo at armado ng isang pinakamalakas na laser weapon na umiiral. Ang aircraft na ito kapatid ay tinawag nilang Dark Star na kung saan pinagsama nito ang pinakamahusay na mga katangian ng lahat ng umiiral na aircraft. Sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin ang isang out of this world na aircraft ng US. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang kwento ng pagdevelop ng Dark Star ay minsan ang napanood sa pelikulang Top Gun. Nagsimula ito nang lumapit ang Paramount Pictures sa Lockheed Martin upang makiusap na magdisenyo ng isang kakaiba at walang kapantay na bilis na eroplano na gagawing bida sa pelikula. Ngunit nakakagulat dahil ang Lockheed Martin ay matagal na palang gumagawa ng aircraft na mayroong ganitong konsepto. Ang aircraft ay dinevelop ng Skunk Works, isang dibisyon ng Lockheed Martin na siyang responsable sa paggawa ng mga kilalang fighter ng US na tulad ng F-22 at F-35. Ang tunay na pangalan ng Dark Star ay SR-72. Ito ang unang eroplanong kayang umabot ang bilis ng 7,500 miles bawat oras. Maaari itong lumipad mula sa Washington patungo sa Beijing sa loob lamang ng isang oras at hindi na kailangang umiwas sa mga air defense system dahil walang anumang missile ang pwedeng makakahabol dito. Ang mga kahangahangang kakayahan na ito ng aircraft ay naging posible sa pamamagitan ng paggamit nito ng isang variable cycle engine na maaaring gumana bilang turbojet at rocket engine. Ito ay nagbibigay daan sa isang napaka-smooth na transition mula sa iba't ibang mga flight mode. Pinagsisikapan din ng mga engineer na lagyan ng mga stealth technology ang Dark Star upang mabawasan ang visibility nito. Kaya rin itong umakyat sa isang altitude na higit sa 15 miles at sinasabing outmaneuver kaysa sa lahat ng umiiral na fighter aircraft. Pagdating sa armas, hindi gumagamit ng mga bomba at conventional missile ang SR-72 dahil hindi ito akma sa isang aircraft na lumilipad ng higit sa Mach 6 hanggang 80,000 feet. Sa halip, isang laser weapon ang tinataglay nito. Ang SR-72 ay kasalukuyang nilagyan ng isang pinabuting bersyon ng laser weapon system na may output na 350 kilowatt na kayang tumagos sa 5 pulgadang metal gamit ang kanyang laser beam. Ayon sa Lockheed Martin mga kapatid, ang SR-72 ay kasalukuyan pang under development. Ngunit ang aircraft umano na ito na nakikita sa isang pelikula ay talagang ginagawa nila at hindi isang coincidence. Plano kaya talaga ito ng Amerika mga kapatid na lihim na ipakita ang kanilang bagong armas sa kanilang mga kalaban? Kung gayon, matagumpay ang kanilang plano dahil ang China ay nagpadala ng isang satellite para kumuha ng mga larawan ng eroplano sa pag-akalang ito ay isang bagong lihim na proyekto ng US. Ang Lockheed Martin mismo ay lumikha ng opisyal na webpage kung saan kanilang ibinahagi ang impormasyon tungkol sa SR-72 at ang history nito. Ayon sa Lockheed Martin, naging matagumpay ang kanilang pagharap sa tila imposibleng gawain at pagbuo ng teknolohiya para sa mga darating na hamon. Mula sa paglikha ng mga radar evading stealth capabilities at mga X-planes na binago ang kahulugan ng sonic boom hanggang sa maraming revolutionary technology, ang Skunk Works ay may mahabang tradisyon ng mabilisang pagbuo ng matagumpay na innovation para sa pagkakataong kailangan ito. Ang huling bahagi ng sinabi na ito ng Lockheed Martin ay maliwanag na tumutukoy sa SR-72 dahil sa panahon ng mataas na tensyon sa pagitan ng US at China. Isang eroplanong tulad nito ay may potensyal na baguhin ang mga pangyayari at gawing mas magaan ang hidwaan. Ang mga hypersonic aircraft ay matagal ng prioridad para sa US Armed Forces. Ang SR-71 Blackbird na binuo ng parehong kumpanya ang naging pinakamabilis na eroplanong pandigma na ginawa. Ang pangunahing benepisyo ng eroplanong ito ay matatagpuan sa kanyang high-speed capabilities at excellent maneuverability. Dahil dito, kayang tawirin ng eroplano ang mataas na altitude at iwasan ang mga missile defense ng kalaban. Ang SR-71 model ay binuo noong 1964. Agad itong nakakuha ng paghanga at respeto mula sa mga piloto dahil sa kanyang kahangahangang mga katangian. Ang nagbigay daan sa pagiging espesyal ng aircraft ay ang futuristic na disenyo ng katawan nito na nagbibigay daan para sa kahangahangang aerodynamic performance kahit sa anong flight mode. Ang exterior ng aircraft ay masusing inanyuhan ng mga komplikadong sectional profile. Kasama rin sa eroplano ang isang tailless configuration, isang dekalidad na innovation noong panahon na iyon. Ngunit sa kabila ng kakaibang katangian nito, kumakaharap din ang aircraft sa maraming kritikal na hamon. Halimbawa, nahihirapan ang mga piloto sa paghinga ng maayos sa altitude na 8 miles gamit ang standard na oxygen mask na maaring magdulot ng pagkawala ng malay o pagkasira ng mahahalagang parte ng katawan. Bukod dito, kapag umabot na ang bilis ng aircraft sa higit 2,100 miles per hour, ang harapang bahagi nito ay nagiinit hanggang sa temperatura na 750 degree Fahrenheit.
habang ang pangkalahatang temperatura ng buong eroplano ay umaabot ng 500 degree Fahrenheit. Gayunpaman, nakakuha pa rin ng malaking popularidad ang eroplano at simula nang itigil ang operasyon nito noong 1998, ninais talaga ng US na magkaroon ng isa pang aircraft na mas matindi rito. Kakaiba, talagang napakatindi ng disenyo ng aircraft na ipinapakita sa Top Gun na kahawig ng SR-72. Ayon pa sa Lockheed Martin, ang bagong eroplano ay idinisenyo upang maging parehong isang reconnaissance at strike aircraft. Ang kanyang kahangahangang bilis kasama ang advanced na laser weaponry ay magbibigay daan dito na mapantayan ang anumang kalaban sa parehong antas. Ang napakatinding eroplanong ito ay sinasagawa upang maabot ang mga napakataas na bilis na may layuning wag nang bigyan ng oras ang mga kalaban na mag-react o magtago. Naniniwala ang Lockheed Martin na ang bagong SR-72 ay magbibigay ng bagong kahulugan sa konsepto ng air power sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalaking taktikal at strategic na kalamangan sa Estados Unidos. Inaasahan na ito ay magbibigay ng revolusyon sa kakayahan ng bansa na tumugon at pigilin ang posibleng mga alitang pandaigdig. Isa pang nakakakilabot na feature ng SR-72 ay ang disenyo ng cockpit nito na hindi nakikita kapag tinatanaw ng direkta, katulad ng X-59 na binubuo ng Skunk Works Division. Sa Top Gun Maverick, ang eroplano ay gumagamit ng synthetic vision system para makita ang nasa direksyon mismo ng paligid. Bukod dito, ipinapakita ng illustration ng Lockheed Martin ng Dark Star sa kanilang website ang isang port sa itaas na bahagi ng fuselage na karaniwang ginagamit para sa astronomical navigation systems. Ang bahaging ito ng disenyo ay ang tinatawag na R2-D2 na nagmula sa kilalang droid sa Star Wars universe. Kung may anumang pag-aalinlangan tungkol sa katotohanan ng Dark Star, isaalang-alang kung bakit ang isang simpleng konsepto ng pelikula ay binuo sa parehong antas ng pagiging sikreto ng totoong proyekto. Bukod dito, maayos na ipinapakita ng eroplano ang mga logo ng Skunk Works at Lockheed Martin sa bahaging buntot nito na nagpapakita ng kanilang direkta at malaking pakikilahok. Gayunpaman, kailangan din nating malaman na may ilang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na SR-72 at ng fiksyonal na eroplano na ipinapakita sa pelikula, lalo na pagdating sa bilis. Halimbawa, ang tunay na eroplano ay may kakayahang maabot ang humigit kumulang Mach 8 na bilis, samantalang ang fiksyonal na kaparehan nito ay kayang makamit ang Mach 10. Inaasahan din na isang unmanned aerial vehicle ng SR-72, samantalang ang bersyon na ipinapakita sa pelikula ay mayroong piloto. Ang digmaan na nagaganap sa gitnang silangan ay kumitil na ng mahigit 23,000 na buhay. Ngunit ang naturang labanan ay patuloy pa rin na lumalaki at mas naging mapanganib. Nagsimula ang labanang ito sa pagitan ng Israel at Hamas na ngayon ay marami ng bansa ang nasangkot, kabilang ng Estados Unidos, na hindi nagaksaya ng oras na ipakilala ang isa sa kanilang pinakamapangwasak na close air support aircraft, ang A-10 Warthog. Ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas na sumiklab ilang buwan na ang nakalipas ang siyang nag-udyok sa mga taga-suporta ng dalawang panig na makibahagi sa labanan, habang ang iba ay bagamat hindi sumali ng direkta, ngunit pumapapil ito sa likod ng mga eksena. Isa sa mga tahasang nakibahagi sa labanan ng Israel kontra Hamas ay ang militanteng grupo ng Houthi na kumukontrol sa malaking bahagi ng Yemen. Ibang taktika ang ginagamit ng grupong ito kung saan ang kanilang malimit na inaatake ay ang mga barko na nakaling sa Israel, military o sibilyan na tumatawid sa Red Sea malapit sa Yemen, na nagresulta sa pag-iwas ng mga cargo ship na dumaan sa nasabing karagatan. Mahalagang parte ng karagatan ang Red Sea, mga kapatid. Halos 10% ng shipping sa buong mundo ay dumadaan sa lugar na ito, bagay na napakalaking pirwisyo para sa global trade ang ginagawa ng grupong ito. Bilang tugon at magkaroon ng kaayusan sa nasabing karagatan, nagkaroon ng operasyong pangmilitar na pinangunahan ng Estados Unidos. Tinawag nila itong Operation Prosperity Guardian. Ngunit bagaman naroon na ang presensya ng mga barkong pandigma ng US at UK sa Red Sea, hindi pa rin natinag ang Houthi at maging ang mga ito ay kanilang inaatake. Habang nagpapatrolya ang mga barkong pandigma ng US at UK, 18 kamikaze drone na puno ng mga pampasabog, 2 anti-ship cruise missile at isang anti-ship ballistic missile ang pinalipad ng Houthi laban sa mga barko. Hindi nagtagal, tumugon ng Amerika at United Kingdom na mayroong suporta mula sa mga bansang Australia, Bahrain, Canada, Denmark, the Netherlands at New Zealand. 15 Tomahawk cruise missile at mga precision-guided bomb ang kanilang pinaulan sa military asset ng Houthi sa Yemen, kung saan 60 mga target sa iba't ibang lokasyon sa bansa ang direktang tinamaan. Kabilang ang mga radar sa baybayin, mga pasilidad ng command and control, pasilidad ng mga missile at drone, imbaka ng mga armas, mga launcher at mga production facility. Sa pag-ataking ito, kasangkot dito ang iba't ibang asset ng US military, kabilang ang Arleigh-class guided missile destroyer na USS Gravely, USS Mason at Ohio-class cross-missile submarine USS Florida. Kasangkot din ang 100,000 tonelada na Nimitz-class carrier na USS Dwight D. Eisenhower sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang surface-to-air missile, FA-18 Super Hornets, EA-18G Growlers at marami pang iba.
Apat naman sa mga Typhoon fighter bomber ng United Kingdom Royal Air Force na nakabase sa Cyprus ang naglakbay ng 3,000 milya upang makibahagi sa pag-atake bago bumalik sa kanilang base. Kasangkot din ang Type 45 destroyer na HMAS Diamond ng Royal Navy kung saan ito ang pinakamalaking pag-atake ng kanluran sa Houthi sa halos isang dekada. Matapos ang mga pag-atake, agad nagbanta ang mga opisyal ng Houthi na di umano'y gaganti sila sa mga puwersang responsable. Alam ng Amerika na ang ganti ng Houthi ay maaring hindi nila aasahan, ngunit ang kanilang puwersa at mga sandata ay matagal nang nakahanda. Katulad na lang sa mga 18 warthog na ito na naka-standby at inihanda na ng US para salakayin ang grupong Houthi. Pero gaano nga ba katindi ang mga aircraft na ito? Paano ba nito duduminahin ang mga kaaway at bakit naman ito dapat katakutan ng Houthi? Ang 18 Thunderbolt na tinatawag din sa mga pangalang Warthog, the Flying Gun at Tank Buster ay isang twin-engine close air support aircraft na nabuo ng Fairchild Republic na ngayon ay bahagi na ng Northrop Grumman. Ang naturang eroplano ay gamit na gamit noong panahon ng Operation Desert Storm bilang sumusuporta sa operasyon ng NATO na tumutugon sa Kosovo crisis at maging sa Operation Enduring Freedom sa Afghanistan at Operation Iraqi Freedom. Ang 18 Warthog ay isang high survivability at versatile military aircraft na tanyag sa mga piloto bilang isang aircraft na talagang maihahatid ka pa uwi. Ang pinakamisyon nito ay magsisilbing taga-atake sa lupa laban sa mga tangke, armored vehicles at mga installation, kasama ang pagiging close air support ng mga ground forces. Naitala ang unang paglipad ng 18 Warthog noong May 1972. 713 sa mga eroplanong ito ang nabuo sa pamamagitan ng Fairchild Republic na ngayon ay bahagi na ng Northrop Grumman na naging pangunahing kontraktor mula noong 1987 at ang produksyon ay natapos noong 1984. Noong June 2007, iginawad sa Boeing ang tumataginting na kontratang $2 billion para sa 18 Wing Replacement Program o programa ng pagpapalit ng pakpak sa eroplano. Ang mga bagong pakpak ay mas pinahusay at mas pinatibay. Pagsapit ng September 2009, muling iginawad ng US Air Force sa Boeing ang kontratang nagkakahalaga ng $4.2 million upang i-modernize ang nasa 365 na fleet ng 18 Warthog. Ang nasabing mga pag-upgrade sa aircraft ay kinabibilangan ng pagpapalit ng bago nitong mga computer na makapagbibigay ng mas pinahusay na kakayahan sa labanan at mga armas upang maging dominante ito sa himpapawid. Nagkaroon din ang eroplano ng Precision Engagement Upgrade Program kung saan mas nagiging tumpak ang target engagement na kakayahan nito at pinapayagan na itong mag-deploy ng mga precision weapon tulad ng Joint Direct Attack Munition at Twin Corrected Munition Dispenser. Ang 18 Warthog ay naaangkop para sa mga operasyon mula sa mga airbase na mayroong short take-off and landing capability. Napakatibay at long range ang eroplanong ito at maaring magpaikot-ikot sa battle area ng mahabang oras at may kakayahang mag-operate kahit masama ang panahon. Ang kakayahan ng eroplanong ito na magmaniobra sa low speed at low altitude na may 2.4 kilometers na visibility ay nagbibigay daan sa aircraft na talagang tumpak at epektibong maitatama sa target ang taglay nitong armas sa kahit anong uri ng terrain. Maraming magagandang feature ang single cockpit ng 18 Warthog. Halimbawa, protektado ito ng all-round armor o talagang nakabaluti na may titanium na bathtub na struktura na hanggang sa 3.8 cm ang kapal upang protektahan ang piloto, pagkakaroon ng malaking bulletproof na bubble canopy na nagbibigay ng magandang all-round vision, head-up display na ginagamit para sa targeting and weapon aiming, pagkakaroon ng HAVQuick Secure Radio Communication System, Inertial Navigation at Tactical Air Navigation System. Ang piloto ng eroplanong ito ay nilagyan ng night vision goggles at maging ang infrared imaging display ng tinataglay nitong AGM-65 Maverick air-to-ground missile. Ang 18 Warthog ay mayroong 11 store pylon na nagbibigay ng external load capacity na hanggang sa 7,260 kilograms. Para naman sa weapon guidance, ang eroplano ay maaring lagyan ng tinatawag na penny laser guidance at isang pad na naka-install sa starboard fuselage pylon. 10 AGM-65 Maverick air-to-ground missile ang kayang dalhin ng 18 Warthog. Gumagamit ang missile na ito ng maraming guidance system kabilang ang imaging infrared guidance at warheads, high penetration warhead at 57 kilograms conical shaped charge warhead na mayroong mahigit 45 kilometers na range. Bilang karagdagan, nakakapagdala rin ng aircraft ng Sidewinder air-to-air missile. Isa itong short-range missile na may maximum speed na lampas sa Mach 2 at 2.75 inches na rocket. May kakayahang mag-deploy ang 18 Warthog ng malawak na hanay ng mga bomba tulad ng 227 kilos na low-drag general purpose bomb Mark 82, 900 kilos na Mark 84 series low and high drag bomb, 226 kilos na general purpose bomb, iba't ibang uri ng mga cluster bomb, mga combined effects munition, mine dispensing munition,
laser-guided electro-optically guided bomb, infrared countermeasure flare, electronic countermeasure shaft, illumination flare at jammer pad. Armado ang aircraft ng isang General Dynamics GAU-8A Avenger 30mm cannon na nakakabit sa mismong nguso ng eroplano. Gamit ang cannon na ito, nagagawang i-disable ng Warthog ang isang main battle tank sa range na mahigit 6,500 meters. Ang naturang armas ay kayang magpaputok ng iba't ibang mga bala kabilang ang isang armor-piercing incendiary rounds na mayroong 0.75 kilos na bigat o di naman kaya ay ang uranium-depleted 0.43 API rounds. Ang magazine nito ay kayang humawak ng nasa 1,350 rounds of ammunition at mayroong option ng piloto sa firing rate. Pwedeng piliin ang 2,100 o ang 4,200 rounds kada minuto. Pinapagana ang 18 Warthog ng dalawang TF-34GA100 non-afterburning turbofan engine. Ang eroplanong ito ay mayroong standard range na 800 miles o 1,287 kilometers, maximum speed na umaabot ng 420 miles per hour at maaari nitong maabot ang altitude na 45,000 feet. Ang 18 Warthog ang isa sa mga eroplanong pandigma ng US na labis na kinakatakutan noon sa Middle East. Libo-libong kalaban ang nakatikim sa hagupit ng eroplanong ito. Kaya naman sa panibagong pagkakataon kung ito ang gagamitin laban sa Houthi, walang duda na malaki ang magiging papel nito upang mapahina ang pwersa ng mga kalaban. Isang bagong underwater drone mga kapatid ang inilabas ng US na kahawig ng isa sa pinakamagandang nilalang sa karagatan. Binuo ito ng Northrop Grumman na tinawag nilang Manta Ray at sadyang idinisenyo upang magsagawa ng mga misyong pangmilitar. Ang unmanned underwater vehicle na ito na na-conceptualize ng Defense Advanced Research Project Agency o DARPA ay nasa development sa loob ng 4 na taon at may kakayahang kumuha ng enerhiya mula sa dagat. Ang Manta Ray project ay noon pang 2020 sinimulan. Naglalayon itong lumikha ng isang bagong kategorya ng mga unmanned underwater vehicle na may kakayahang tumagal sa tubig. Nilayon din ang proyekto na bumuo ng isang underwater drone na kayang magsagawa ng pangmatagalang mga misyon at mayroong malaking kapasidad ng kargamento na nagbibigay daan sa mga operasyon sa ilalim ng tubig na may kaunting interbensyon ng tao. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin kung gaano mas mapapahusay ng bagong unmanned underwater vehicle ang puwersa ng US Navy. At titingnan din natin kung ano-ano ang kayang gawin ng bagong super weapon na ito ng Amerika. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang nakaraang araw mga kapatid, matagumpay na nasubok sa tubig ng Northrop Grumman ng isang prototype ng Manta Ray unmanned underwater vehicle sa baybayin ng Southern California. Ayon sa mismong Northrop Grumman, matagumpay nilang nabuo ang isang natatanging full-scale demonstration vehicle gamit ang ilang nakakamanghang disenyo na sumusuporta sa pananaw ng DARPA na mabigyan ng tinatawag na groundbreaking technology at strategic surprise ang US Navy. Dagdag pa ng company, ang nasabing underwater drone ay isang payload capable upang suportahan ang iba't ibang mga misyon. Automatic daw itong gumagana at hindi na nangangailangan ng on-site human logistic. Mayroon din itong energy saving mode at may kakayahang mag-angkla sa seafloor at mag-hibernate o manatili sa ilalim ng dagat sa low power state. Magiging modular din ito na magbibigay daan sa madaling pagpapadala sa 5 karaniwang shipping container para suportahan ang expeditionary deployment at in-field assembly sa buong mundo. Sa naturang paggawa ng ganitong uri ng underwater drone ayon sa mga eksperto, hindi madaling makamit ang pagiging automatic nito, pagiging low power at high efficiency, kung kaya't ang DARPA ay kumuha ng inspirasyon mula mismo sa kalikasan. Hindi gumagamit ang sea drone na ito ng traditional na propeller dahil madali lamang daw itong masisira ng iba't ibang elemento. Sa halip, ang Manta Ray UUV ay gumagamit ng tinatawag na biomimicry o mismong ginagaya nila kung ano ang eksaktong kinikilos ng kalikasan. Mapapansin kapatid na ang body shape ng Manta Ray ay naka-streamline. Nakakatulong ito upang mapadali ang pag-operate sa ilalim ng tubig at nagpapahintulot dito na sumisid ng mabagal at magkaroon ng magandang paggalaw ng kanilang mga palikpik na parang mga pakpak. Nakakatulong din ang gliding technique na ito na makatipid ang drone ng enerhiya at ma-optimize ang kahusayan ng kanyang paggalaw. Ang Manta Ray ay gagamit din ng artificial intelligence para alisin ang human intervention na mayroong DARPA building command and control capabilities na nagbibigay daan sa system na matuto at umunlad sa paglipas ng panahon. Konting enerhiya lamang kapatid ang ginagamit ng Manta Ray dahil kumukuha ito ng energy sa mismong dagat na nagbibigay dito ng halos walang limitasyong tibay at saklaw habang pinapanatili ang maliit na sukat.
Ngayon mga kapatid, paano nga ba nakukuha ng Manta Ray ang enerhiya mula sa dagat na siyang nagpapagana rito ng matagal? Mayroong dalawang paraan upang matugunan ang isyu sa enerhiya ng drone na ito. Ang isang option ay ang solar power, kung saan ang mga baterya ay nagre-recharge mula sa isang solar array na isinama sa estruktura ng drone. Ngunit kapag sumisisid na ang drone, nawawala ang sikat ng araw, kaya posibleng aakyat ulit ito sa ibabaw para mag-charge. Ang kawalan ng sikat ng araw sa ilalim ng dagat ay hindi na pinoproblema ng Manta Ray dahil ang pangalawang paraan kung paano ito makakakuha ng enerhiya ay nanggagaling sa wave energy o enerhiya na nagmumula sa mismong alon. Sa isang DARPA video noong 2022, makikita ng nasabing drone ay mayroong tinatawag na wave energy harvesting device na ginagawang kuryente ang paggalaw ng tubig. Binibigyang daan ng feature na ito ang drone na manatiling nakalubog sa sahig ng karagatan habang maingat na nare-recharge ang mga baterya nito at pinapalit ang panganib na matuklasan ng mga kalaban. Ang nasabing mga paraan ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi na kinakailangan ng drone na mag-refuel upang gampanan ang kanyang gagawing mga misyon. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang US Navy ay nananatiling umaasa sa kanilang mga surface vessel at hydrophone arrays para sa submarine tracking. Sa isang digmaan, mapanganib kapag natukoy ng kalaban ang lokasyon ng mga hydrophone array. Nagiging target ang mga ito para sa potensyal na pagkasira. Ngunit kung gagamitin na ng US ang Manta Ray, gagampanan nito ang isang mahalagang papel kung saan ang underwater drone na ito ay maaaring i-deploy at lagyan ng mga hydrophone. Para po sa hindi nakakaalam sa tinatawag na hydrophone, isa po itong aparato o device na inilalagay sa ilalim ng dagat upang makakuha ng iba't ibang tunog. Ang napaka-advanced na ganitong uri ng mga device ang ginagamit ng US Navy upang ma-detect ang tunog o pinanggalingan ng isang submarino. Ngayon mga kapatid, kung tuluyan ang gagamitin ng US Navy ang Manta Ray na mayroong hydrophone, malaya na nilang masusubaybayan ang mga barkong pandigma at submarino ng mga kaaway na umaaligid sa karagatan, partikular na sa South China Sea, habang hindi nalalaman ng mga kalaban. Ang Manta Ray mga kapatid ay maaaring magsagawa ng isang alternatibong misyon o maaaring gamitin sa isang anti-submarine warfare dahil maliban sa nasusubaybayan nito ang mga barko at submarino ng mga kaaway, pwede rin itong armasan ng mga Mark 46 lightweight anti-submarine torpedo at i-deploy kapag nakumpirma ang presensya ng kaaway na nasa loob ng kanyang range. Ang Mark 46 mga kapatid ay may saklaw na 11 kilometers o 7 milya, bilis na 74 kilometers per hour o 46 miles per hour at maaring gumana sa lalim na umaabot ng 1,200 feet o 370 meters. Ang isang fleet ng Manta Ray ay maaring maging isang tuloy-tuloy na network na anti-submarine na may kakayahang agad na magpalipat-lipat ng lugar na siyang nagbibigay ng panganib sa mga barko at submarino ng mga kaaway. Ayon sa 2022 edition ng Chief of Naval Operations Navigation Plan, plano ng US Navy na palawakin pa ang kanilang kabuoang puwersa mula sa humigit kumulang 300 combat ships hanggang sa 523. Ang 523 umano na mga sasakyang dagat na iyon, 150 ang nilalayong unmanned o hindi na nangangailangan ng mga tripulante. Ibig sabihin, kabilang dito ang kanilang bagong underwater drone na Manta Ray. Kumpiyansa ang Amerika na talagang malalamangan ng kanilang bagong underwater drone ang mga barko at submarino ng kaaway. Maliban kasi sa napaka-advance nito, may mga ebidensya na rin kung paano nilulupig ng isang sea drone ang malalaking barkong pandigma. Halimbawa, sa digmaan ng Ukraine at Russia, noong gabi ng January 31 hanggang February 1, 2024, isang matapang na operasyon ng Special Intelligence Unit ng Ukrainian Ministry of Defense na Group 13 nang isinagawa, kung saan gamit ang mga unmanned boat o sea drone na mayroong explosive, tagumpay nitong pinasabog ang Corvette Ivanovich ng Russian Black Sea Fleet. Ang pag-ataking ito na naganap sa Crimea na kasalukuyang inuokupahan ng Russia ay nagpapakita kung paano pinapagana ng mga umuusbong na teknolohiya ang mas maliliit na asset upang talunin ang mas malalaking tradisyonal na platform gaya ng mga naglalakihang barkong pandigma. Maliban mga kapatid sa hindi pa matapos-tapos na digmaan sa Ukraine, mas lalo ring nagliliyab ang digmaang nagaganap sa gitnang silangan, kung saan walang humpay ang palitan ng pag-atake ng Israel laban sa Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, mga militante sa Yemen, Iraq at Syria at sa mismong Iran. Sa digmaang ito, malaki ang nagiging papel ng Amerika. Nagbigay ito ng suportang militar sa Israel na siya namang labis na ikinagalit ng Iran at sinabing hindi ito magdadalawang isip na puntiryahin ang kahit anong mga asset ng US. Ngunit talaga bang kakayanin ng Iran kung magkataong papatulan sila ng Amerika? Hindi lamang libu-libong sundalo ang pinadala ng Amerika sa Middle East upang sumuporta sa Israel. Kabilang sa mga ito ang mga matitinding armas na talagang dudurog sa kahit anong target sa Iran o kahit saan paman sa gitnang silangan. Kaya naman sa videong ito ay titignan natin ang ilan sa mga matitinding gamit pandigma ng Amerika na paniguradong kakatakutan at hindi kakayanin ng Iran.
Ang Amerika mga kapatid ang mayroong pinakamakapangyarihang puwersang militar sa buong mundo. Narito rin ang mga sundalong dumanas na ng mabagsik na mga labanan at palaging nangunguna sa mga teknolohiya at estratehiyang pangdigmaan. Sa dami ng mga advance at epektibong armas ng bansang ito, hindi ka maniniwala na kahit sinong kalaban ay magkakaroon ng pangamba kung paano matatapatan ang kanilang mga sandata. Halimbawa ang kanilang B-2 Spirit Bomber. Wala ka nang makikitang mas iconic pa na hugis ng isang eroplano sa buong mundo, maliban sa B-2 Stealth Bomber ng Amerika. Mayroon itong napaka-advanced na flying wing design kung saan nahirapan pa noon na magdisenyo ang Northrop Grumman hanggang sa na-develop nila ang isang specialized flight computer na matutulungan ang pilot na manatiling stable ang flight ng eroplano. Walang vertical feature ang B-2 bomber ngunit talaga namang nakakamangha kung paano ito ginawa. Isa sa pinaka-stealth na aircraft sa buong mundo ang B-2 Spirit Bomber. Nagagawa nitong ikubli ang kanyang sarili sa kahit anong radar at talagang idinisenyo ang eroplanong ito na makapag-penetrate sa loob mismo ng teritoryo ng mga kaaway upang ibagsak ang isang malupit na armas sa kanilang most well-defended na mga target nang hindi nila namamalayan. Bagaman nagagawa ng Amerika na magpalipad ng mga ICBM o Intercontinental Ballistic Missile direkta sa kahit anong bansa, ngunit sapat na ang B-2 bomber bilang malinaw na mensahe na kayang wasakin ng US ang kahit anong target anytime nang walang makakapigil at makakaalam. Sa kabila ng pagiging lantad ng aircraft sa radar at sensing technology ng mga kalaban, ang flying wing design naman ito at ang tinatawag na advanced radar absorbent materials ang nagiging dahilan kung bakit nagiging stealth ang aircraft at nakakapag-penetrate sa kahit anong air defense network sa mundo. Kayang magdala ng B-2 bomber ng nasa 20 toneladang bigat ng mga armas nang hindi nalalaman ng mga kalaban, kung kaya't wala pang makikitang eroplano sa mundo na kayang gawin niyan maliban sa B-2 Spirit Bomber. Sa ngayon mga kapatid, ang B-2 bomber ay nananatiling nuclear capable at ginagamit lamang ito para sa mga high-risk conventional bombing. Maliban sa B-2 Spirit Bomber, isa pang kinakatakutan na gamit pandigma ng Amerika ang B-52 bomber. Iilan lamang sa pinangingilaga ng mga kaaway ng Amerika ang kanilang B-52 bomber na kilala rin sa tawag na Boeing B-52 Stratofortress. Halos 74 na taong gulang na ang B-52, ngunit nananatili pa rin itong lumilipad at isa sa pinakamalakas at pinagkakatiwalaang bomber aircraft ng Amerika. Ang bomber na ito ay orihinal na idinisenyo noong kakatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig at unang pinalipad noong namang 1952. Ang B-52 bombers ang pinakamatagal nang nagserbisyo sa US Military at Air Force. 50 unit nito ang ngayon aktibo sa serbisyo, 18 ang nakareserba at 12 ang nasa long-time storage na handang rumisponde sa mga tinatawag na global emergency. Bagaman sinasabing may katandaan na ang B-52 bomber, ngunit huwag itong maliitin dahil nagagawa pa rin itong sabayan o higitan pa ang mga modernong eroplanong pandigma. 8 turbofan engine na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ang nagpapalipad sa dambuhalang B-52 bomber. Ang malakas nitong makina ang nagbibigay daan upang marating ng bombers ang 10,000 miles na range at combat radius na 4,480 miles. Mayroong napakalawak na bomb bay at maraming pylon station ng B-52. Nakakapagdala ito ng nasa 31,500 kilograms na mga bomba, cruise missile at mina na may kukumpara sa tinatayang 8,000 pounds na dala ng bawat isang World War II bomber sa isang squadron. Epektibo rin ang B-52 para sa anti-ship at mine laying operation at malaking may tutulong nito sa mga operasyon ng US Navy dahil sa kanyang kakayahan na makapag-monitor sa ocean surface ng hanggang sa 140,000 square miles. Noong 2018, ipinakita ng B-52 sa mga nais kumalaban sa Amerika ang kakayahan nitong mag-deploy ng buong minefield sa layong 50 milya gamit ang kanilang tinatawag na Quick Strike Sea Mines. Isa itong malinaw na pagpapakita ng pagkakaroon ng mas malakas na puwersang militar ng Amerika laban sa Iran, ang bansang laging nagbabanta sa US. Sa kakayahan naman ng B-52 na makapagdala ng mga air-launched cruise missile at pagiging epektibong makapaglunsad ng mga bomba mula sa daan-daang milya, naiiwasan ng bombers na ito na ma-detect sa maraming umiiral na mga air defense system, gaya na lamang sa kanilang ginawang pag-atake noon sa Syria kung saan winasak nito ang target nang hindi na kinakailangang pumasok sa Syrian airspace. Dahil naman sa mga cruise missile nitong mayroong libu-libong kilo ng pangpasabog, hindi mahirap para rito na pulbusin ang target at kapag mayroon naman itong nuclear mission, kaya nitong dalhin ng nasa 20 air-launched nuclear tip cruise missile, ang missile na may kakayahang burahin sa mapa ang 20 mga syudad. Ngayon mga kapatid, kung magmumula naman sa baybayin ang gagawing pagsalakay ng Amerika, mayroon din silang combat vehicle na tinatawag namang amphibious combat vehicle. Pinaghahandaan na ng US ang isang paparating pa lang na conflict kung kaya't inihanda na rin ito ang isang kakaibang sasakyan upang makapasok sa isang lugar ang kanilang mga tropa at tapatan ang mga tangke ng kalaban. Gamit ang US Marine Corps Amphibious Combat Vehicle, ang kapalit ng kanilang lumang amphibious assault vehicle, kayang pumasok ng mga sundalong Amerikano mula sa baybayin ng isang bansa. Matinding pinatibay at nagtataglay ng mga smart weapon
Advanced na anti-tank weapon at mga mina ang combat vehicle na ito, kaya naman hindi nito alintana ang mga tangki at IED ng kalaban. 3 beses itong mas matibay kung ikukumpara sa kanilang lumang amphibious vehicle. Mayroon itong range na umaabot sa 370 miles, isang kakayahan na nagagawa nitong makapasok ng mas malalim sa teritoryo ng kalaban bago kailangang mag-refuel. Armado ang sasakyan ng 30mm cannon, anti-tank missile, 50 caliber at 7.62 machine gun. Mayroon din itong camera para sa 360-degree awareness ng driver, makapal na armor para hindi tabla ng IED at landmine. At maliban sa mga iyan, wala nang mas armado pa at mas mapanganib kundi ang lula nitong fully equipped na 13 mga Marines. Dumako naman tayo kapatid sa barkong pandigma ng Amerika na paniguradong hindi lang ang Iran ang magkakaroon ng pangamba kundi maging ang China, ang Ford-class aircraft carriers. Ang mga carrier na ito ay sinasabing mas makapangyarihan pa kung ikukumpara sa pinagsasama-samang puwersa ng buong militar ng ibang mga bansa. Ito rin ang pinakamalaki, pinaka-advanced at pinakamapanganib na mga warship na bumabaybay sa karagatan ng daigdig. Mayroon ng mga itong tinatawag na automation technology, kaya naman mula sa tinatayang 6,000 mga tauhan sa isang typical na Nimitz carrier, mayroon na lamang 2,000 at 600 mga tauhan ang Ford class. Mayroong advanced electromagnetic launch system ang mga carrier na ito na binabawasan ng maintenance required ng bawat eroplanong narito. Ibig sabihin, mas marami ng eroplano ang magagamit sa kanilang iba't ibang mga misyon. Ang dalawa naman itong mga nuclear reactor ay hindi lang nabibigyan ng sapat na enerhiya ang buong barko, kundi nakadesenyo rin ito para sa pagbibigay ng fully capable power sa kanilang darating pa na mga equipment sa hinaharap, gaya ng electromagnetic railgun at mga high energy laser. Upang depensahan naman ang sarili ng barko laban sa paparating na mga missile, inarmasa naman ito ng isang advanced na mga RIM-162 Evolved Sea Sparrow missile at dual rolling airframe missile na mayroong heat-seeking warhead na may kakayahang matrack kahit ng mga hypersonic weapon na hindi nahahagip ng isang regular na radar. Mayroon din itong 3 phalanx Seawiz gun na may kakayahan namang magpaputok ng libu-libong round kada minuto. Mabisa ito para maharang ang kahit anong missile na magtatangkang lumampas sa kanilang mga air defense system. Maliban dyan kapatid, dahil sa napakalaki ng Ford-class aircraft carriers, talagang mahihirapan ang kahit sino mang kalaban na palubugin ito. At bago yan mangyari, magpapakawala muna ng dose-dosenang nakakatakot na anti-ship missile ang mga barkong ito. Sa lawak naman ng carrier, nagbistula itong lumulutang na military airport dahil sa lula nitong 70 aircraft. At hindi lang basta aircraft ang sakay nito dahil bawat isa sa mga ito ay mayroong kanya-kanyang trabaho kung paano protektahan ang Ford-class aircraft carriers. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!